Are you ready to give up? Handa ka na bang sumuko? Before you give up, bago ka man sumuko, ito po yung gusto kong maalaala nyo at tandaan nyo. Abraham was 100 years old when he finally became a father. Ang tagal-tagal niyang nagdarasal, humihingi ng anak. At kailangan pa na uugod-ugod siya bago ibigay ng Diyos yung dasal at panalangin niya. Also remember, Joseph in the Old Testament, he was sold as a slave. He was imprisoned for 13 years. Kinulong siya, wala siyang kasalanan, and only after 13 years, doon pa lang siya nakalaya na absuelto. Also remember that the people of God, the Hebrews, Israel, wandered in the desert for 40 years before entering into the promised land. Could you imagine that? Wala kang permanenteng bahay. Napakainit sa disyerto. Walang seguridad. For 40 years. And yet, only after 40 years, doon palang binigyan ng Diyos pagkakataon na magkaroon sila ng sarili nilang lupa. And in the gospel that we have read for today, the official's daughter has just died. Kamatay-matay pa lang. But look at his faith. He went to Jesus, believing that only after Jesus has touched that child, believing that Jesus could resurrect the child, and Jesus had done it. Patay, muling nabuhay. And also remember, the woman with hemorrhage. She was suffering, ill, may sakit. How many years? 12 years. Halos naubos na lahat ng kanyang pera. Ang tagal, pero hindi sumuko. Kinawakan lang yung laylayan ng ating Panginoon, yung kanyang damit, gumaling. Instantly, agad-agad. How about you? Gaano ka nakatagal naghihintay? Baka wala pang years. Tapos handa ka ng sumuko. Before you give up, bago ka man sumuko, please pray for these 3 things. First is faith. Second is hope. Third is love. What is faith? Ano bang pananampalataya? Ang pananampalataya ay isang paraan ng pagtingin. It is a way of seeing things. It is seeing more than what our eyes can see. Amen? Sabi nga ni Einstein, imagination is a sneak peek of the future. In the term of Einstein, it is imagination. But for us, it is faith. For us religious, it is faith. Napoleon Hill would say, what the mind can conceive and believe, it can achieve. Amen? So ask yourself, what do you see? Anong nakikita mo? Kung ang nakikita mo, puro masama. Kung nakikita mo, puro kabiguan. Yun yung lilitaw. Yan yung mangyayari. Because that is your faith. Your faith on bad things. Amen? But if you have faith on good things, faith on God's blessing, faith that God would answer your prayers, would you think that thing that you pray for will not materialize? That prayer that you ask God will not be given to you? Kung ano yung nakikita mo, yan din ang matatanggap mo. Yan din ang mararanasan mo. Amen? Have this great faith. But secondly, hope. Ano bang pag-asa? Hope is a voice inside of us, whispering, saying, you can do it. Try it one more time.
saying to you, one more day, sige na, kaya mo, konti na lang. Sige pa. When the world says to us, stop, it is hope, the voice inside of us that pushes us to continue. Have a lively hope. Huwag mong papabayaan na mamatay ang iyong pag-asa. Dahil pag wala ng pag-asa, patay ka na. Dahil yung kasabihan totoo, habang may buhay, may pag-asa. Pero ang totoo, habang may pag-asa, merong buhay. Nag-uumpisa sa pag-asa para ikaw ay magkaroon ulit ng lakas at ng buhay. Amen? And third, love. Pagmamahal. Ano ba ito? For me, love is our superpower. Isipin nyo, pag naaalala mo yung minamahal, di ba kahit na pagod ka, naghihina ka na, nangangawit ka na, bigla-bigla nagkakaroon ka ng gana. Bigla-bigla lumalakas ka. Love is the greatest force here on earth that pushes you to do the impossible. Kahit na masakit, iiwan mo ang mga pamilya mo dito sa Pilipinas, mangigibang bansa ka, kahit na malayo ka sa kanila, kahit na nangungulila ka, gagawin mo yon. Bakit? Dahil sa iyong pagmamahal. Ang mga iba, kahit na meron silang sakit, magtatrabaho pa rin, para sa ano? Para kanino? Para sa kanilang mga minamahal. Merong mga iba, nagko-continue sa kanilang abusive relationship, kahit na masakit, nasasaktan sila. Para saan? Father, para po sa mga bata. Meron din mga iba na nagpapatuloy sa kanilang serbisyo sa simbahan, kahit na napakaraming pagsubok. Kasi, Father, mahal ko ang aking pananampalataya. Mahal ko si Lord. Alam ko, dito niya ako tinatawag. Kahit na naghihirap ako, kahit na may sakit ako, kahit na wala akong pera, kahit na inaaway ako ng mga ibang kasama ko sa simbahan. At kahit na inaaway ako minsan ng aking parish priest. Without love, you cannot do the impossible. Love is our superpower. And why is that? Because love is grace. God is love. Amen. When you have love, you have God. When you have love, God gives you the strength to carry on. Are you ready, really, to give up? Handa ka na ba talaga na sumuko? Bago ka man sumuko, magdasal ka. Una, alalahanin mo yung mga nauna sa iyo na mas nahirapan pero hindi sila sumuko. Nagpatuloy sila. Find inspiration in that. And secondly, pray for these graces. Pray for faith. Pray for hope. And most importantly, pray for love. And I tell you, hindi ka susuko. Magpapatuloy ka hanggang makamtan mo ang iyong hinihiling
ang iyong pinagdarasal. Amen. Never give up without a fight. Amen? Bago ka sumuko, siguraduhin mo na lumaban ka. At kung lalaban ka din, bigay mo na ang lahat. Amen? As the saying goes, quitters never win. And winners never quit. Meron po akong isang nakausap na nanay. Kinakwento niya yung kanyang anak sa akin. Father, itong anak kong ito, miracle baby ko. Kasi nung sinilang ko siya, 7 months pa lang. At itong pagkalabas, agad sinabi ng doktor, Mami, wala na po talaga. Hindi po humihinga. Nagkukulay blue daw po yung bata. Hindi po matanggap ng ina. Anong ginawa niya? Pinagsasampal yung anak, pinagpapalo, siya mismo, minout to mouth yung anak niya, tinatapik yung kanyang dibdib, kinakausap yung anak, sabi, Nak, lumabang ka, lumabang ka. At alam niyo po, pagkatapos daw ng mga mahigit 1 oras, huminga yung bata. Nabuhay. Umiyak. Kung agad tinanggap nung nanay na wala na, di sana wala siyang isang magandang anak ngayon. Kayo po, kumusta yung laban nyo sa inyong mga problema? Makikita niyo po, ito ginawa ng mga karakter sa Ebanghelyo. Kahit na wala na, may mga taong umiiyak na dahil namatay daw yung anak nitong isang opisyal. Anong ginawa niya? Hinanap niya si Jesus. Lumuhod siya sa harapan niya. Nagmakaawa siya. Tingnan niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoon. Dahil nakita niya, nagpakumbaba itong ama, agad-agad sabi, Jesus rose and followed him. Walang dalawang salita, agad-agad sumunod ang ating Panginoon. Kahit na pinagtatawanan ng ating Panginoon, sinabi, wala na, patay na. Sinasabi ng ating Panginoon, buhay pa, may pag-asa pa. Binuhay niya ang patay na bata. Paano nagkaroon ng milagro? Dahil merong lumaban. Dahil merong hindi sumuko. Tingnan niyo po yung babae. 12 years na may sakit. Maagas. Dumadala yung dugo sa kanya. Ang dami na niyang doktor na pinuntahan. Ang dami na niyang gamot na ininom. Wala pa rin. Halos naubos na lahat ng kanyang kayamanan. Pero sumuko ba siya? Hindi. Nung nakita niya si Jesus, sabi niya, kahit na mahawakan ko lang. Yun yung para sa kanya, pananampalataya niya. Pinaglalaban pa rin niya ang kanyang sarili. Pagkahawak niya, tumigil yung pagtagas ng dugo sa kanya. Gumaling siya. Lumakas siya. Paano nagkaroon ng milagro? Dahil hindi siya sumuko. Lumaban siya. Palakasin niyo ang inyong mga loob. Pag gusto mo nang sumuko, pag nawawalan ka na ng pag-asa, pag nalulungkot ka na, sabihin mo, laban! Meron ako naririnig sa TikTok, baka narinig nyo na rin sa Facebook, sinasabi,
Bakit nyo sinasabihan yung mga tao na lumaban, hindi naman mandirigma? Pagod na yung tao eh. Pero kung babasahin niyo po ang Biblia, ano ang nakasulat? Galing po kay Timoteo. Fight the good fight. For the faith. Sinasabihan tayo, mandirigma tayo. Kung hindi ka lalaban, hindi ka magtatagumpay. Kung pagod ka ng lumalaban, magpahinga ka lang. Bakit hindi tayo kailangan sumuko kahit na palagi tayong nabibigo at nasasaktan? Kasi po tandaan nyo, meron pa ring mga taong lumalaban. Sana makakuha ka ng inspirasyon at lakas sa kanila. Meron mga dyan, nagbabasura lang. Pero hindi tumitigil sa pagbabasura. Amen? Ikaw, may pera ka na, may bahay ka na, may kinakain ka ng mabuti. Pero bakit nadidepress ka pa? Meron iba dyan, may sakit. Pero hindi tumitigil sa paglaban. Naniniwala na sila'y gagaling. Eh ikaw, ano yung sakit mo? Diabetes? Vertigo? Isipin mo, meron taong mas may malalang sakit kesa sa'yo. Oo, ang tagal-tagal na nanloloko ng asawa mo sa iyo. Pero ang tanong, ginawa mo na ba ang lahat? Ayaw niya magsimba. Baka yun na lang. Yung pwede mo magawa. Pag pumasok sa simbahan, pag nakausap ang pare, pag nag-counseling kayo, pag nag-marriage encounter kayo, baka yan ang susi. Ginawa mo na ba? Dito po sa isang sakop ko, balita nila sa akin, may nakita po silang isang bata. Sa maliit na sanggol, tinapon. Kawawa. Nilagay lang po sa eco bag. Tinatanong nila, sino naman yung walang puso na magtatapon ng bata? Natuntun din po, nakita. Grade 12 pa lang, nabuntis. Nahihiya daw sa kanyang mga magulang. Nalungkot po ako sa balita. Bakit? Kasi ang dami ko pong mga kaibigan, gusto magkaanak-anak, gusto magkaanak. Pero hindi magkaanak-anak. Ginawa na ang lahat. Nag-pilgrimage na nga sa ibang bansa. Sumayaw na nga sa Obando. Kung ano-ano na nga ang ininom, kung kani-kanino na mga doktor ang pinuntahan, di magkaroon ng anak. Pero hanggang ngayon, nagpapadasal, nananalangin, nananalig, pagkatapos, mayroong mga iba dyan. Biniyayaan ng supling, ganun lang kadali sa kanila para itapon. Di ba? Nakakahiya naman para dun sa mga ibang tao na hindi nawawalan ng pag-asa, lumalaban. Dahil meron silang pagnanais na magkaroon ng anak na magkukumpleto sa kanilang pamilya. Pag malapit ka ng sumuko, alalahanin mo, isipin mo, yung mga ibang tao na hindi sumusuko, kahit na bigat na sila, kahit na pagod na sila, kahit na lungkot na sila. Kumuha ka ng inspirasyon sa kanila. At huwag mong kakalimutan, nandiyan ang Diyos, naghihintay lang sa'yo na lumapit. God is our last resort.
God is our hope. Because God is our life. Lumaban ka na ba? At kung lumalaban ka man, binigay mo na ba ang lahat? Kung hindi pa, magdasal tayo. At tulungan ka ng Diyos. Palakasin. Naway wag kang susuko dahil malapit na makakamtan mo ang iyong hiling. Malapit na tatanggapin mo ang grasya mula sa Diyos. Amen. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.